Ang pinakamasarap na halo-halo sa Alcobar. Okay, magandang araw mga ka-vlogs. Ngayon, nagtanggal lang ako ng sandali ng mask para makilala nyo ako. Si Axel Inakay, si Brad Domeng, at kami nandito sa Alcobar. Kakain kami ng halo-halo. Yay! Katapos ng tanghalian, dessert, halo-halo. Suot natin ang ating mask for protection dahil tayo madaling ni Kapitan Ingo. Nandito, 1,000 reals ang penalty kapag walang face mask. So, mas nakakatakot pa ang multa kaysa sa COVID virus. 12,000 pesos yun. Yan. So, kahit pa paano makikita nyo, ayan. Ito ang Alcobar area. Bangos restaurant. Pinahasad namin. Medyo tahimik pa ngayon dito sa Alcobar kasi tanghaling tapat. Minsan lalakad kami dito ng yung alanganin na oras, yung hapon. Pag hapon ay napakaraming tao. Pasensya na sa ingay. Lang kami sa airport. Padaan sa lugar na may maingay na aircon. Ilan bang ano ngayon? Ang climate ngayon, no? Ang temperature ngayon, mga 40 plus. Pero summer na din naman. Kaya dapat patapos na yung summer, mag-change na yung season. Papuntang winter na. Dito tayo para kita na naman nila. Ayan, kadiwa. Hindi ako makapag-video eh. Naubos yung SD card ko. Gusto mo check dyan? Saan ka ba tinitingin? Nakilala ka ba? Si Brad Domeng naman, si Doms Barbero, naubusan ng memory card. Kaya, ayan, wala tuloy siya ngayon. Bili pa lang. Bibili siya ng spare memory card para sa kanyang camera. Ano lang, download kagad sa laptop. Tapos malimutan ko yung cellphone ko. Balikan natin? Baka may tatawag ba doon? Bahala na. Kala ko baka kailangan mo mag-video eh. Ito nga. Hindi, wala naman laman. Yan nga kung bibili tayo. O saan tayo bibili? Nakakilala mo ba to? Ayan. Ayan, bibili kami ng memory card dito. So my friend was going to buy memory card. Memory card na buy. Buy? How many GB na memory card? How much? 120. Same like this? You check the speed 128 before the action camera. Ay, kailangan mo 80. No. Kailangan mo dyan yung ito speed. Kapag bumibili ng memory card for action camera. Di ba hindi yan? 80 MB? Hindi yan? How many? This is 120 lang. Yeah. Same 128 GB. What the difference? The name? Micro SD. This one has SanDisk. mapi adapter. May adapter ka naman. Meron. So hindi mo na kailangan adapter. So pero mas maganda ito. 120, 120, 115. Ha? Dapat pala 110 lang. Ano siya nung YouTube sir? aywa, for the YouTube channel. What name? Axel Inakay. Yan, may memory ka na nga, Brad. Doon natin isa lang sa taas.
Oo, sana nga sinalang mo na dun eh. Habang nahalo habang hinahalo yung halo-halo. Diba? Ready na si Dom sa kanyang action camera. Yan, nandito tayo sa Ramlia Mall. Papa-check tayo ng... How are you, brother? How are you? Good morning. Check my temperature. Hi. Habibi. Ay, wow. How are you? Good. What's your name? Your name? And the name? Bak. Abbas. 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 Okay, Abbas. See you. Yan. Ano? Okay ka na? Okay. Hindi naman kami pinagbawalan. So tuloy lang ang ligaya at saka wala namang katao-tao. Okay na dito sa Romania, kahit pa paano pwede mag-video. Yung ibang mga malls, pinagbabawal yung mga video. This is not a sponsored vlog. Saan pa ba? The best na halo-halo. Dito lang sa Chowking. Diba? Opo. Lasang Pinoy. Project! Ayan ha? Ayan, tubar. Ay, dirensya kami, project. Nandito ka. Sige, kain muna kami, kuya. May mga kakilala tayo dito eh. Pupuntahan natin si Brad Elvin. Magandang araw sa inyo muli. Nandito tayo sa Romania Mall. Kasama ko si Brad Doming. Subscribe kayo sa YouTube channel niya. Walang iba kundi ang Doming Barbero. At kami ang maingay dito sa Romania. Subscribe kayo sa aming YouTube channel. Magandang araw sa inyo lahat. Kasama ko ngayon dito sa Romania Mall si Doming Barbero at ako si Axel Inakay. Subscribe kayo sa YouTube channel namin. At anong pag-usapan natin kung hindi ang kwentong Barbero. Kakain kami ng halo-halo from Chowking. Sarap daw yung halo-halo dito eh. Isang magpasarap doon yung libre. Libre. Sarap ang libre. Sponsored pala, kaya kay Doming pala, sponsored ito.
Yung lasa Pinoy na Pinoy. Bali magkano to? Isang ganito. Baka may nagtatanong. Magkano isang halo-halo dito? Dito 15 reals ang isang halo-halo. 15 reals. 15 reals times 12.8. Huwag mo na calculate. 200. Comment below sa mga mathematician. Ito yun. 15 reals times 12.8. Ito ang sagot. Yun. Kumusta naman ang trabaho? Yes lang. Medyo mahina. Bird Doming ay isang barbero dito. Napatugala minsan sa loob ng barbershop dahil ako madalas mag-isa. Iniwan na ako ng mga kasama ko kaya medyo malungkot. Okay pa. Bird Doming, para sa kaalaman ng mga kababayan natin na nanonood, mga viewers sa Pilipinas, paano ba yung kalakaran dito ng pagiging barbero? Paano ba natatanggap? Kung may agency ka ba sa Pilipinas? Dadalhin mo sa agency, mag-apply ka sa agency. Kung saan available na bansa meron. Ito, natapat na may nangangailangan dito sa Saudi nung that time na nag-apply ako kaya nakarating ko ako dito sa Saudi. That was 2011. 9 years na rin po. 2011 siya nung dumating dito sa Saudi bilang barbero. Nag-apply siya sa agency. So kung may mga barbero sa Pilipinas na gustong ipagsapalaran, apply kayo sa agency. Tama. At tiyaga lang at huwag nawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Ito mga kababayan, pakita namin ikwento namin ang buhay ng barbero. Ayun. Para sa kaalaman ng lahat, dito po sa Saudi, ang mga barbero ay mayroong tinatawag na amo, no? Nangangamuhan. Pero ang hindi sponsor ang tawag po doon. Ang hindi po kaalaman ng Saudi, tawag doon ay kapil. Salitang ibig sabihin sa English ay sponsor. So, lingid po sa kaalaman ng lahat na sitwasyon po ng mga barbers natin, mga beauticians, or mga barbers na lang, is kapil system. Ibig sabihin po, sila po yung nagbabayad sa amin nila ng tinatawag na boundary per day. May customer o wala, kailangan po nilang magbayad ng per day sa kanilang amin. Walang hali-halin day. 30 days, kailangan magbayad sila ng multiplier nung per day na nila. Absent ka, babayad ka. Absent ka naman. Pagka nagkasakit ka, at nakapagpaalam ka ng maganda, yung hospital receipt para mapapakita, pwede naman ibawas sa pagiging boundary. Pero kung sakit-sakit ulo lang, kunwari, sakit-sakit siya kunwari, wala yung sa kumpanya nyo, pwede yun eh, no? Kunwari, mag-BM ka o ano, especially po sa mga Di rin sa mga sakit-sakit. yung iba, nagdadahilan Kung matitinding sakit, ano yun, excusable. Kung sakit lang ng ulo, minom na lang kayo ng Panadol. Amin, tuloy-tuloy pa rin ang bayad nito. Ngayon, yun nga, Doms, paliwanag mo yung boundary system. Parang nila, paano nangyayari? Nagsimula ako sa 60 reals day. Yung tatlo pa kami. Tapos, kung nagtagal, naging 80 reals. Dahil sa tumaas na daw ang mga bayan, mga taxes ba yun? Nagkaroon ng taxes, nagtaas ng mga visa. Kaya pati renta, siya tumaas, kaya nagtaas din yung amo namin ng 20 bawat isa. So, total 80 reals a day na dating 60 lang.
Yung bang, so, 80 reals, magkano siya isang buwan? Ay, ano, ang pagbili ko ng boundary is every 2 weeks. Every 2 Quincenas, weeks, every quincenas. magbibigay ako ng 1,200. 1,200 reals. Pero kuryente. Kuryente at ang renta sa shop, siya nang bahala. So, Pagka magre-renew ng visa at ikama, pati insurance, lahat, hati kami ng employer ko. Yung ibang barbero, ang balita ko, sarili nila. Yung ibang barbero dito sa Cubar, sarili nila ang kanilang renewal ng visa o ikama. sa inyo hati. Ate. Hindi ba siya sa ano rin eh? Tingnan ko kabayan ha. Ang boundary yung doming 80 per day. Kaya may customer o wala, kailangan niya magbayad ng 80 reals sa kanyang amo. Times, sa dalawang kinsenas niya, 1-2. 1-2 times 2,400 reals. Kailangan niyang ibayad yun sa kanyang amo. Multiply natin sa 12.8. So that is 30,000 pesos, kailangan niyang ibayad sa kanyang amo. Kumita siya o wala. So, pero naman, kung excess naman siya doon sa boundary, yun lamang po ang kanyang may papadala sa kanyang pamilya. Ganun po. At pinaliwanag niya nga yung kanyang mga expenses. Sa kanya, mapalad siya sa kanyang amo, hati-hati 50-50 ang bayad sa renewal ng visa. Pero yung bayad naman ng aking bahay, sarili ko yun. Hindi niya, wala siyang doon. Unang 6 months ko dito, yun, sinagot niya yung bahay ko. After 6 months, boundary na. Bahala na ako sa bahay ko sana. Yan po ang Yun po ang buhay na. buhay barbero dito sa Saudi. Pero hindi po ganyan ang buhay ko dati. Yung time na nasa Abu Dhabi po po. 7 years po ako sa Abu Dhabi. Diretso, wala pong uwihan. Medyo minalas ng konti sa palaran. Kaya hindi ako hindi ako kumita o ibig sabihin hindi man lang ako nakapagpunta ng kahit konting lupa o anumang gamit sa bahay. Walang ganun, wala akong napunta. Buti dito sa Saudi, maganda-ganda. Nabibigay mo yung mga pangangailangan ng pamilya kahit pa paano. Kasi po mga kabayan, may bahay po ng Saudi, saka sa UAE, Gastos doon mga gastos sa UAE dahil Saka yung cost of living. cost of living masyadong mataas doon. Doble. Samantalang dito po, medyo mura ang cost. Triply ba? Medyo mura ang cost of Kasi living. dito 400 o 500 po ang isang kwarto. Sa Abu Dhabi, nung time na umalis po ako doon, 2007, 1,500 per month ang isang kwarto. Lalo na ngayon. Kaya po mga kabayan, ang magandang advice ay mag-ipon po tayo. Tama. Yung maganda pag nag-OFW ka ay may hinuhulugan kang property. Invest ka para yung pera mo may pinupuntahan. Kasi kung wala kang investment, mauubos lang yung pera mo, kakapadala. Kasi ang mga mali natin decision, nung nag-OFW, tumakas din yung ang standard of living ng ating pamilya. Dati naka-electric fan lang, ngayon may aircon na. Dati TV, okay na yung ordinary. Ngayon flat TV, di ba? Tapos smart TV, dati may cable, ngayon may Netflix. Dati, magkaroon ka lang ng isang cellphone, masaya na. Ngayon, may cellphone na, kulang pa yung isa. Kailangan dalawa.
Nabang probinsya mo, Dogs? Nueva Ecija. Iba, Nueva Ecija. Patingin mo naman yung mga Sa kakuha. mga taga Nueva Ecija. Mga kabats ko dyan, 1994. Saka 1990. Elementary and high school. Nakakapusap din kaya. Tsaka ano, patikman ko na ibang mga halo-halo dito. Diba? Ikaw kung masarap. Hindi siya dalo matamis. Mas marami siyang laro. May leche plan. Mayroon siyang ube. Ube yung ice cream niya. Yung iba, ice cream chocolate. Hindi naman match yun sa halo-halo eh. Dahil halo-halo na, Filipino style. Tapos ang ice cream yung chocolate. Hindi match, diba? Ay, mayroon ube. Dapat ube. Yun yung pinaka-ube yung tuloy. Oo, yun na yung pinaka-ube. Ice cream ube flavor. Ito na yung pinaka mukbang na halo-halo. Ang pinakamasarap na halo-halo sa Alcobar. So, yun po mga kababayan, ang pinakamasarap na merienda, halo-halo sa Alcobar. Wala pong iba. Ang kiligin ng Tatak Pilipino, Chowky. Ito po si Axel Nakay, si Dong Ratero. Please like and subscribe to our YouTube channel. Link below. Hanggang susunod na video. God bless. Bye.